Part 2 of our series in Coup d'etat and the People Power Revolution. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Noong September 21, 1972, dineklara ang martial law ni Ferdinand Marcos Sr. Pero alam niyo ba, ang deklarasyon na yan, ang paghahanda para maideklara ang martial law, happened way back in 1969. Matapos pong manalo ni Ferdinand Marcos sa kanyang ikalawang termino at panghuling termino na dapat ay magtatapos sa 1973, inilatag na ni Pangulong Marcos ang mga plano upang palawigin ang kanyang kapangyarihan at panatilihin siya bilang presidente ng Pilipinas beyond 1973. And then, pagkatapos nga ng kanyang pagkakaluklok sa ikalawang termino, sunod-sunod po ang naging kaguluhan noon sa Pilipinas. Pumasok dito yung dekada o taon ng mga sunod-sunod na kilos protesta sa Kamaynilaan ng mga estudyante. Ang tawag po dito is the first quarter storm. Sa katotohanan, nung ako po ay nasa high school noon, hindi ko po alam kung ano itong nangyaring mga kaganapan dito sa first quarter storm. Dahil hindi po ito isinama doon sa mga kasaysayan, mga lectures sa amin nung high school noong 1980s. Pero nung namatay si Ninoy Aquino, doon lamang po ako nag-umpisang maghanap ng kung ano yung mga totoong kaganapan. At hindi ko nga po kilala noon kung sino si Ninoy Aquino kasi hindi siya tinuturo sa amin sa high school. Nakatagpo po ako ng mga lumang magazine, yung Reporter Magazine at iba pang mga lumang dyaryo. At dito napagtagpi-tagpi ko noon sa murang edad kung ano ang tunay na ganap matapos ang deklarasyon ng martial law kasi bata pa po ako noon. Noong 1972, I was only 3 years old. Pero ako'y nabuhay sa ilalim ng pamumuno under martial law. At wala naman kami mairereklamo noon kasi kami ay mga bata pa. Pero nung first quarter storm, maraming mga estudyante ang nasaktan, namatay, at mga nangawala sa pagpapatuloy ng mga protesta noon dito sa Kamaynilaan. Pero ang mga protesta na ito ay tila ba parang ini-encourage ng pamahalaan. Parang mayroong tacit approval o hindi talaga diretsong nais na wakasan ito. Parang nagke-create ng senaryo na mayroong kaguluhan. Kung meron po kayong oras ay nais kong balikan nyo, papanoorin ninyo. Sa Netflix po, available po yung palabas na Manila's Finest na pinagbibidahan nila Piolo Pascual, ni Rico Blanco, nila Romnick Sarmenta, nila Enrique Hill, at iba pang mga artista. Pero generally, ang tinutulak ng storya na ito ay ano ang nangyari sa Kamaynilaan and the Western Police District a few months before the declaration of martial law. Dito makikita nyo na parang ino-orchestrate ang kaguluhan dito sa Kamaynilaan. At yung pag-orchestrate po na yan ng kaguluhan ay nag-culminate noong August 21, 1971. Nung binomba po ang rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda sa Quiapo. Marami pong mga nasaktan doon. Mga 91 yata yung mga nasugatan at 6 ang namatay. At kasama po doon sa mga nasugatan dito ay mga opposition leaders kagaya po ni Jovito Salonga na nawala ng isang mata at nagkaroon ng mga shrapnel wounds sa kanyang mga kamay. At dito, pagkatapos itong Plaza Miranda bombing, 1 year later, noong September 21, 1972, tuluyan na nga pong idineklara ang martial law at sinuspinde ang writ of habeas corpus. Ang writ of habeas corpus po ay itong karapatan mo na magpunta sa husgado upang questionin ang iyong pagkakaaresto. Dahil po sa suspension na yan ng writ of habeas corpus at saka sa deklarasyon ng martial law, marami pong mga opposition leaders ang mga nakulong. Kasama na nga po dyan, pati na yung mga nasaktan doon sa Plaza Miranda bombing. Sila Jovito Salonga, si Ninoy Aquino, sina Pepe Jocno, sina Osmeña, at marami pang mga opposition leaders. Ang nakakalukot niyan, pag titingnan mo ngayon yung mga hanay ng mga sumusuporta sa administrasyon ng Marcos, nandiyan ang apelyido nila Bam Aquino, ni Cheo Jocno, ng ilan pang mga personalidad dito sa Liberal Party na tila noon ay dapat na sumasalungat sa pamumuno ni Ferdinand Marcos. Ngayon ay tila kakampi na sila ng administrasyon. Pero
ang Plaza Miranda bombing noong 1971 ay isang bagay na inorchestrate pala ng Communist Party of the Philippines, ang CPP-NPA. At inamin naman ito noon ng mga ng CPP-NPA na ang gusto nila kasi mangyari noon, magkaroon ng kaguluhan para puwersahin si Ferdinand Marcos na magdeklara ng martial law. Gusto nilang magdeklara ng martial law si Marcos kasi alam nila pag nagdeklara ng martial law si Marcos, magagalit ang taong bayan, nagkakaroon ng revolusyon, at ito ang pagkakataon ng CPP-NPA para pumasok dun sa picture. Saan nila ibinabase ito? Binabase nila ito doon sa una nating diniscuss sa part 1, yung experience ng Vietnam. Ang dahilan po kung bakit naging successful noon ang takeover ng communist Vietnam, ng North Vietnam papunta sa South Vietnam, ay yung distaste ng mga tao sa ginagawang pag-abuso ng mga pinuno nila noon dito sa South Vietnam. At naging maluwag ang pagpasok ng revolutionary forces ng mga communist party ng Vietnam, yung mga Viet Congs. At nasakop nila eventually yung South Vietnam. At ito ang ginagamit na modelo ng mga CPP-NPA. That's why they were instigating trouble, hoping na itong magaganap na kaguluhan sa panahon ng martial law ang magiging susi para sa kanila na sila naman ang umagaw sa kapangyarihan. Subalit hindi nga po nangyari yan sapagkat nagkaroon po ng People Power Revolution at naging irrelevant yung stance dito ng Communist Party of the Philippines. Si Juan Ponce Enrile mismo, inamin din niya that the last event bago idineklara yung martial law ay yung supposed na tangka sa buhay ni Juan Ponce Enrile sa pamamagitan ng isang ambush. Pero pagkatapos ng EDSA Revolution, inamin niya na yung ambush na yan never happened. Sila-sila rin yan. The ambush was staged para ito ang magiging final straw para sabihin na magkakaroon ng martial law dahil magulo na ang Pilipinas. Tignan natin iyan ngayon sa kasalukuyang sitwasyon natin sa Pilipinas. Bakit parang tila palala ng palala ang estado ng krimen? Bakit parang in-encourage itong pagnanakaw sa Kongreso, sa Senado? At ngayon, pinupunteriya na pinagpapakulong ay mga nasa oposisyon sa Senado. Kagayang-kagaya ng kung paano ito nangyari sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Tayo nga ba ay patungo na muli sa isa na namang episode ng martial law. Kung titingnan natin kung ano yung mga features o yung mga nangyari sa panahon ni Marcos Sr., yan din ang nangyayari sa kasalukuyan. At kung yung Communist Party noon ay gusto na magkaroon ng deklarasyon ng martial law, makikita nyo ang mga makakaliwa na at mga komunista diyan sa Kongreso, yung mga party list groups at iba pang mga organisasyon na alam naman natin na siya ay kumakampi sa CPP-NPA, ay tila tinutulak si Marcos patungo at sinusuportahan nila ang mga pang-aabuso ni Marcos. Ito ba ay nagtuturo sa atin na patungo na naman tayo doon sa direksyon na tinahak ng Communist Party prior to 1972? Well, if you ask me for my opinion, parang ganun na nangyayari. Iba nga lang ang kanilang estratehiya sa kasalukuyan. Hindi nila diretsong binabangga si Marcos, kundi sinusuportahan nila ito para lalong magkamali si Marcos at umabuso. At sa tamang pagkakataon, doon sila susulpot para magdala ng mas malalim pang kaguluhan dito sa Pilipinas. Kaya binabahagi ko sa inyo lahat ng mga impormasyon na ito. Parang lahat kayo ay patuloy na mayroong natututunan para patuloy kayong magmamasid, patuloy kayong makikilahok, at patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.